Welcome back to my channel. So, naririnig nyo naman yung mga balita ngayon, ang daming siraan, baski yung mga celebrities, hindi sila immune dyan. Alam nyo naman, it is either libel or cyber libel. Pwede ring slander, pero i-define na lang yan natin later. Yung libel and cyber libel, madali lang naman yan i-define, pero ang problem kasi dyan is, ano ba yung mga depensa pag ikaw ay kinasuhan ng libel or cyber libel? So before we proceed, meron akong ebook. So ito yan. To avail a copy of my book, just click the link below. So ano ba tong libel na to? As defined in Article 353 of the Revised Penal Code, a libel is a public and malicious imputation of a crime, a vice, defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of one who is dead. So tatagulugin naman natin yan later. Pero para mas malinaw, bibigyan na lang kita ng example. Eto, pwede ka ditong malibel. Limbawa, sabi mo sa Facebook, si A hindi nagbabayad ng utang. Okay? So, sabi mo pa, huwag pagkakatiwalaan, oportunista, and estapador. So, before a statement may be considered libelous, may mga elements dyan. So, ito yung mga yan. So, yung first element dyan is the imputation of a crime, a vice, defect, act, or condition. So, dun sa example natin, sabi natin dyan ay si A ay estapador. So, there is already imputation of a crime or an act. So, next element is defamation. So, ibig sabihin, the statement must be defamatory, meaning it must lower the esteem in which the person is held by the public. So, malinaw dun sa example natin, nakakasira doon sa reputasyon ni A yung sinabing estapador siya, oportunista, wag pagkakatiwalaan. Etong next element, napaka-importante na to, ito yung publicity, kasi kung wala to, di wala ding libel. Ang ibig sabihin kasi nung publicity, na-publish mo, halimbawa sa newspaper, and nakita yan o nakarating sa ibang tao. Pero pagka sa Facebook mo yan pinost, hindi lang yan libel, kundi cyber libel. Kasi gumamit ka na ng computer. So, yung next element, yung malice, yung malice na yan, sa libel, generally, presume yan. Presume na lagi kang merong malice or malicious intent doon sa pag-publish or pag-post mo ng isang statement. Basta sa libel, hindi naman requirement na false yung sinabi mo sa post o yung mga sinabi mo. So, next element is the identification of the person defamed. So, ibig sabihin lang yan, pwede kang malagot sa libel pagka pinangalanan mo yung isang tao. Pero halimbawa, katulad sa example natin, sinabi ko lang si A. So, hindi tayo malalibel dyan. Unless, pagka nagdagdag pa ako ng other information na matutukoy si A, edi meron na dyang identification. So, pwede tayong malibel dyan. So, doon tayo sa credibility or truth, doon sa ating statement. So, sabi din sa libro and sabi din sa jurisprudence, while the statement may be true, it is still libelous if it is malicious. So, truth is not an absolute defense sa mga libel cases unless mapapakita natin na bukod sa katotohanan yung ating sinabi, meron tayong good faith. And yung statement na yon is not malicious and hindi talaga natin intensyon na manira lang ng kapwa. So basically, yun yung mga elements. So punta muna tayo sa slander and cyber libel. Madali lang naman, pagka slander, hindi naman yan in writing, pero naninira ka ng kapwa mo orally. So hindi mo yan pinopost or hindi mo yan sinusulat. Pagka cyber libel naman, yan, ginagamit mo is mga online platforms like Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. So, pag-usapan pa natin yung other defenses. Although, somehow, napahagingan natin yung other defenses kanina, but dito sa section na to, we'll focus on the defenses.
So, number one dyan, yung mga privileged communication. Privileged communication, this means that kahit na defamatory yung statement or yung statements, hindi malalibel yung tao if the communication falls under absolute privilege or qualified privilege. So, paliwanag mo natin yung absolute privilege. And bigyan kita ng example. Yung absolute privilege, ito yung mga statements na nasabi during a legislative, judicial, executive proceedings. Bawa yung mga sinasabi ng mga kongresista during a committee hearing. So, yung isa naman, yung qualified privilege, this applies sa mga circumstances na merong fair and true reporting na mga media personnel or mga reporters tungkol sa mga matters of public interest. Pagka qualified privilege, walang presumption of malice dyan. Pero yung kalaban natin, yung halimbawa yung prosecution, pwedeng mapatunayan yan na meron kang malisyosong intensyon sa pag-publish mo niyang statements na yan. So, ibig sabihin, pwedeng nakomit mo pa rin yung crime na libel. So, para mas maintindihan natin, sabi kasi sa Article 354 ng Revised Penal Code, okay, so every defamatory imputation is presumed to be malicious. Kahit na totoo, ayan o, even if it be true, if no good intention and justifiable motive for making it is shown. Except yung mga sinasabi natin kanina, private communication made by any person to another in the performance of any legal, moral, or social duty. So, bibigyan kita ng example. Halimbawa, isa kang empleyado sa isang bangko, tapos nakita mo yung katrabaho mo nagnanakaw. So, magsusumbong ka ngayon. Magsusumbong ka doon sa supervisor mo na meron siyang disciplinary or disciplining authority doon sa katrabaho mo. So, sa mga ganyan, walang libel kasi merong kang ginawang legal, moral, or social duty. Next is fair and true report made in good faith without any comments or remarks of any judicial, legislative, or other official proceedings which are not of confidential nature or of any statement, report, or speech delivered in said proceedings or any other act performed by public officers in the exercise of their functions. So, example niyan, yun yung kanina, pero dagdagan natin, example niyan is yung pagbabalita ng mga reporters na mga nagaganap sa ating lipunan, pero wala naman silang mga side comments. Yan, pwedeng mag-fall dyan yung fair and true report. Yan nga, without any comments or remarks. Paano kung nagbigay ka ng opinion mo sa pamamalakad ng isang government official? So, sa mga ganito, it may fall under fair comment or opinion or fair criticism. Basta, ang krini-criticize mo dyan is yung performance of the duty of that government official or public officer. Okay? So, discuss natin in a recent case, itong December 2023, Labargan versus People. So here, the Supreme Court emphasized that statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when these concern their discharge of official duties unless done maliciously. So kwento lang natin itong nangyari sa kaso na to. Si Macabangon, isa siyang barangay kagawad. Ito yan sa Muntay, Kulambugan, Lanao del Norte. So, one time, nag-mediate siya between Labargan and Jumapit. So, one time na padaan si Macabangon sa bahay ni Labargan. Si Labargan naman, sumigaw siya kay Macabangon na sabi niya, dull, uneducated, ignorant, and biased towards Jumapit daw itong si Macabangon. So, dahil yung terrace is just beside a highway, madaming nakarinig dun sa mga sinabi ni Labargan. So, dinimanda ngayon ni Macabangon si Labargan. Etong si Labargan, na-acquit. Ang sabi ng Supreme Court, yung mga offensive remarks against public officers do not constitute defamation if they relate to their discharge of official duties
unless actual malice is proved. So ito hina-highlight natin na discharge of official duties. So ang batas natin assumes na ang defamatory statement is malicious or made with knowledge that it is false. The person who made the defamatory remarks has the burden of proving that there was no malice. However, pagdating sa mga defamation against public officers in relation to their duties, yung prosecution ngayon o yung state ang merong burden na patunayan na meron talagang actual malice in the defamatory remarks. So, lastly, the Supreme Court recognizes the right to free speech. Okay? Empower citizens to hold public officers accountable because public office is a public trust. So, dun sa case ni Macabangon bilang public officer, yung mga statements ni Labargan ay may kanyang criticisms dun sa competence ni Macabangon as a barangay kagawad. So, diyan, wala diyang criminal liability si Labargan. So that ends our topic today. Sana marami po kayong matutunan kahit napakaikli po ng ating topic. For now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you very much.